Ang abortion ay isang napakasensitibong paksa. Maraming kababaihan ang nagnanais na magpalaglag ng kanilang anak dahil sa hindi pa nila ito kayang buhayin. Marahil, ang iba ay bata pa at hindi ito kayang panagutan, at ang iba naman ay walang pera na pangtusto sa sanggol. Tol, nangyari. Wala tol, may problema ako. Anong problema yan? Buntis ako. Anong balak na gawin? Balak nga namin ipalaglag eh. Yan. Huwag mong palaglag yan kasi ang pagpatay ng bata ay isang kasalanan at yung pagpapalaglag ay nakasulat sa Biblia na hindi dapat gawin at hindi moral. Kung ako, may narinig akong verse sa simbahan na konektado tungkol dyan, mas mabuti pang makipag-ugnayan kayo sa simbahan upang mabigyan kayo ng advice at maiwasan yung pagpapalaglag at magkaroon kayo ng ideya patungkol doon. Siguro nga dyan, tama yun. Kasi napanghihinaan na din na ng loob eh. Salamat ah. Yan nga naman, Tol. Tol, I'm in deep trouble right now. Ang nangyari? May nangyari sa amin ni Kim. Ikaw ang sana. Ha? Anong sana all? Ano bang nangyari sa inyo? Pagkatapos ng birthday mo, may nangyari sa amin. Oo, nangyari. Bakit parang ano ka? Nagtitigan na ba? Oo. Ano nangyari? Anong rason? Positive, Tol. Ano ba kasing balak mo? Hindi papalaglag. Ano ipapalaglag? Hindi naman natin maaalagaan to eh. Pareho naman natin ginusto to eh. Ipapalaglag to. Pinatawag ko kayong dalawa dahil nakita ko at narinig ko na nagtatalo kayo at umiiyak ka, Dana. At sa aking pagkakarinig ay may ipapalaglag ka, Dana. Anong ipapalaglag? Pakilinaw nga po sa akin yun. Ma'am, kasi po, may nangyari po sa amin pagkatapos ng birthday ni KB. At yun nga po, nag-positive po yung PT. So, anong balak niyo sa nabuong bata? Ma'am, balak po namin ipalaglag. Ha? Alam niyo namang may buhay yung daman mismo nung sinapupunan ng tao, ng babae, ni Dana. Alam niyo naman na ba ito sa Biblia? Upang malinawan kayo, kausapin niyo si Father. Simula pa lang sa sinapupunan ng ina, ang sanggol ay tao na mayroon ng kaluluwa at naroon na ang Diyos na lumikha sa kanya. Kaya kahit kailan, hindi ito tinatanggap ng simbahan, yung abortion. So kahit na ano pang mga cases ang ipipresent, no? Marami ring mga pwedeng solution na ang simbahan ay laging bukas palad na tumanggap doon sa mga ibig ng counseling. Kung hindi kayang buhayin yung bata, pwede makipag-usap sa simbahan. Kung gusto nilang ipaampon, tutulong ang simbahan. Pero para kitlin o patayin yung buhay, ay hindi ito ang solusyon. Hindi ito ang solusyon. Pwedeng makipag-usap sa pare o kung kanino bang may kakayanang makapag-usap kung kinakailangan ng counseling. Pero para sa simbahan, buhay ay mahalaga. Galing yan sa Diyos.